Maiiba po ang darating na eleksyon para sa ilan nating kababayan. Ang panata po nila ngayong taon, iboboto po nila yung pangalang bulong ng kanilang konsensya at hindi ang kandidatong bumibili sa kanilang boto. Ang kanilang panata sa Balitang Hatid ni Tina Panganiban Perez. Kung araw-araw raw ay may kandidatong bumibili ng boto, mas maayos na raw sana ang higaan ngayon ni Mang Juan, hindi niya tunay na pangalan. Ginamit ko po sa maayos para sa aking kabuhayan. Kaya po nagawa yung magbenta ako ng boto. Sa nakalipas na 4 na eleksyon, sa ngalan ng 500 piso, tila ito na nga raw ang kanyang naging negosyo. Iba pa raw ang kanyang natatanggap sa pagiging flying voter. Nayaran po ako sa halagang 500 piso para makaboto po ako ng ibang pangalan. Di naman lingid kay Mang Juan na bawal ang pagbebenta ng boto. Pero mas malakas daw ang tawag ng pangangailangan kaysa banta ng kulungan. Ginawa ko yung mga bagay na isa mga pagpit ng aking pangangailangan sa mga pinansyal. Pero napagtanto ni Mang Juan, hindi lang karapatan niya ang puhunan sa pagbebenta ng boto. Kasi marami rin nabibisalang tao. Imbis na patalo yung isa, napipili ka pang manalo dahil sa ginagawa ko noong araw. Hindi rin nila natupad yung mga pangako nilang karapat nilang sagawa. Nagsisi rin ako. Kaya ito, wala, talo. Kaya si Mang Juan may panata ng pagbabago. Ayoko na akong mabayaran pa muli. Hindi dapat karapat-dapat gawin yung mga ganung bagay. Sa darating na eleksyon, nangangako siyang ang mga pangalang isusulat niya sa balota, mga kandidatong sa tingin niya ay karapat dapat mamuno. Siguro, baka sakasakaling gumanda yung takbo ng bayan natin, bago hindi siya manalalo talaga yung boboto natin. Panata ko, hindi ko na ipagbibili ang aking boto. Siya si Mang Juan. At ito ang kanyang panata. Tina Panganiban Perez, GMA News.